Oh, nakikita nyo ba ang thumbnail natin? Aba, ako okay sa akin to kung sakaling mangyari. Ang panonoorin po natin ay galing syempre sa ating Pinas News Insider. Ating bibigyan ng reaksyon at opinyon. Ito ang title. Hala, nagkagulo sa Kongreso? Question mark. Kumambyo si BBM, aminado sa Duterte? Question mark ulit. FPRRD, BP Sara pulong in. Tamba out. Yan. Sana lang, no? Sana lang. Kasi gusto rin natin to, mga kapatid, no? Kung trip nyo na may kasamang reaction video, panoorin na natin ng play na natin. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos manalo ng landslide victory sa pagkakongresista sa 1st District ng Davao City, si Paulo Pulong Duterte ay tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y posibleng rigodon na mangyayari sa mababang kapunungan sa pagbabalik sesyon ng mga dating kongresista at mga bagong kongresista sa Kongreso. Kaya naman panawagan ng taong bayan na sana'y bumaba na lang sana raw sa pwesto ang kasalukuyang House Speaker ng mababang kapunungan at ipalit ang Davao 1st District Representative na si Paulo Pulong Duterte. Ano ba, siya pa rin bang magiging speaker? Di ba tapos na yung 19 Congress? Ang pagkakaalam ko magpapalit. Pero kung hindi magpapalit at siya pa rin ang speaker, hindi naman bababayan, no? Kahit pakiusapan mo yan, hindi bababayan. Paano kaya ito katotoo mga kababayan? Yes. Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas Alright. maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. Pinas At News ito na nga Insider. mga kababayan, usap-usapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y rigodon na mangyayari sa Rigodon. Kongreso at ang matinding revelasyon ng Vice President na si Sara Duterte tungkol sa kanyang kapatid na si Pulong Duterte pagpapalit sa Oy. pagka-speakership ng mababang kapunungan. Ayon pa sa kumpirmadong balita online ng Abante News, Pulong Duterte inurot ni VP Sara na sungkitin ang liderato ng Kamara. Kinukumbinsi umano ni Vice President Sara Duterte ang kapatid na si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte na lumaban para sa liderato ng Kamara di Representantes. Sinabihan ko si kung Galing sa Abante ata to, no? Pulong, sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng speaker. Hindi man siya sumagot, hindi siya sumagot. Iniisip din niya siguro yung chances niya na na manalo. Ayon kay Duterte, sa ambush interview matapos dumalo sa isang Thanksgiving Mass sa Davao City nitong Sabado, Mayo 17. Kapag manalo naman ani ang kanyang kapatid sa labanan ng speakership ay otomatikong magiging leader ito ng minority bloc. Well, sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng ng speaker, din kunin mo yung minority, di ba? But wala pa siyang sagot. So I guess he's still thinking about it siguro. Hindi ko alam. Ang sinabi lang niya sa akin kanina, huwag kang makipag-away kasi kagagaling mo lang sa simbahan sa misa. Birong pahayag ng Vice Presidente. Tila may dagdag naman si Kitty Duterte sa kanyang post online. Tayon pa sa kanya, sasang-ayon din ba kayo sa mungkahi na ito ni VP Sara na lumaban si Kong Pulong Duterte sa pagka-House Speaker? Alam nyo kasi kapag nanalong si Pulong ang magiging speaker, tuluyan ng magiging itchapuera yung impeachment trial kay BP Sara Duterte. Diba? Wala na. Baka hindi na yan umabot sa Senado. Wala nang. Ang problema mga kapatid, yung mga nabigyan ng mga budget, lalo na yung mga sumisipsip, kung karamihan sumisipsip sa mga daliri ni Congressman Speaker, wala. Kung majority nun sumisip-sip sa mga daliri ni Speaker, baka iboto pa rin nila si Speaker. Pero kung itong kongreso na to magiging tapat at may tiwala po sa tunay na pagbabago sa Pilipinas, malamang si Pulong na. Ako naman gusto ko rin yan para maiwasan na ho lahat yung laban. Siguro nakita to ng presidente, no? Kaya gusto niya makipag-ayos na lang. Nakita niyo na yung mga video na yun, no? Kalat naman na Gusto ng Pangulo na, okay, makipag-ayos, ganyan, bla bla. Sabi niyo rin, nagpa-interview talaga para lang maging highlights yun Pero sino pang maniniwala sa kanya? Napanood na natin yan noong 2020. Nag-unity team pa nga Wala naman nangyari. Kaya walang kwenta. Kaya siguro, ang tingin ko kaya siya nagkakaganyan, nakita niya yung mga malaking pagbabago
sa kanyang government. Ano? So, bilang sagot naman doon sa exchange ng mga salita or bintangan ni Congressman Toby Tiangco at ni House Speaker Martin Romualdez, humihirit po ang ibang mga kongresista at sinasabi, may super majority kami in the 20th Congress ayon sa kanila. Kaya siya daw halos lahat ng mga kapartido ni Speaker Martin Romualdez ay nanalo at pagdating po, pagbukas po ng 20th Congress, ay sila pa rin daw ang mamamayagpag. Kung kaya't hindi malayong mangyari na si Speaker Martin pa rin daw ang magiging speaker sa susunod. Oo, kasi nakita ko din yun sa post sa Facebook eh. Yung nag-post yung mga bias, hindi, kampi sa kabila lang. Na parang ito pa rin yung magiging gusto nila si ano pa rin daw. Si Speaker Romualdez pa rin daw. So ba naman eh, ayu-ayudan, dami, di ba? Ewan ko na lang, pero kung prinsipyo, paglilingkod sa bayan yung gusto nila, malamang baka hindi si Speaker ang manatili diyan na Kongreso. Ito po ay pinabubulaanan naman ng iba, hindi ko na babanggitin kung sino yung iba na yon, na nagsasabi naman in turn na meron na, done deal na ang iniendorso ng palasyo ay si Congressman Albi Benitez, na kamag-anak naman ni First Lady Lisa Araneta. Wala din. Ganun din, kamag-anak din pala kung sakasakali. Kung matatandaan po natin, ito po ay isang family feud. Si Congressman Toby Tiangco ay ang asawa niya, ang kanyang may pinsan, Isa Romualdez, na pinsan ng ating Pangulo at ni Speaker Martin Romualdez. Speaker Martin Romualdez, pinsan namang buo ni Presidente Marcos. And in the meantime, si supposed, alleged incoming Speaker Albi Benitez, kamag-anak naman ni First Lady Lisa Araneta. Kumbaga, ito ay family feud. Gayon pa man, sabi ni Gallows God, Martin is not cunning, he's just this guy. He's just got a part of this guy. Sa akin, dapat dyan tumakbo yung mga mabubuting congressman, yung mabubuting pwedeng maging speaker. Kasi kung mananatili yung mga taga-kabila, manggugulo lang yan sa administrasyon. Manggugulo lang yan eh. Puro kapangyarihan ang gusto. Grabe kayo. But the point being made here is that the allegation ni Congressman Toby Tiangco with Speaker Martin Romualdez is his lack of finesse. Yung lack of subtlety. Yung pag-kidnap. And I use the term kidnap, no? Not in the strictly legal sense, but in the sense that people appreciate what happened on March 11th. So itong mga pangyayaring ito, supposedly under the aegis of Speaker Martin Romualdez, they're not subtle. They're naked displays of power. Kumbaga, we're doing this because we can. And they put a lot of effort dito sa kanilang mga operations against the Dutertes, and very little attention is paid to the delivery of public services. Right? Yung yung hindi sumang-ayon si BBM doon sa garapal na 2025 budget, ay isa din sa nagpapakita na may konti, malapit na yata magsulian ng kandila ang dalawa. So, in the meantime, di ba? Pero ito naman din kasi si Presidente BBM, sa umpisa sinabi, ay hindi daw siya, marami daw siyang i-veto sa 2025 budget. Kasi nga medyo garapal na. So, humihingi pa daw ng 250 billion ang Kongreso para maipamigay bilang ayuda. Nako, grabe no? Ang gago talaga eh. Alam nyo, mga kababayan, hindi naman natin pinipigilan yung ayuda eh. Naputol. Katulad nito sa amin, sa lugar namin, nagba-brand out. Nagulo tuloy yung vlog ko. Buti na lang na-save. Pwede continue, Ayan mga kapatid, tuloy muna natin nag-brand out dito sa amin at laging nangyayari dito sa amin. Tuloy tayo, tuloy. Di ba di na daw pwede ma-impeach si Sara and one time lang daw pwede ma-impeach? Why? Who's talking about the second impeachment for the VP? Wala namang ganun eh. Actually, dati madam, 1, 2, 3, tapos may pang-4 pa nga na impeachment. Na yun yung mga plano. Kaso ngayon, isang impeachment pa lang atang napaplano. Ang pagkakaalam ko din, sabi nga nila, kapag na-impeachment daw o na-impeach si BP Sara, 1 beses lang daw yun. Tapos 1 taon na naman nang lilipas or 3 taon ata bago yung susunod na impeachment. So ibig sabihin, pag natapos tong isang impeachment, wala nang susunod pa para patalsikin po ang BP Sara. Tuloy tayo, Sabi ni Gallows God, Toby isn't doing their family any favors either. He's really just admitting to all the bribery and corruption in Congress. That's why. Bakit kayo nagagalit sa kanya? Nilalabas siya, he's letting all the trash out. He's hanging the dirty laundry out in public. And ako, I am so happy for this. I need more popcorn. Tuwa ko lang. Sabi ni Attorney Bill, Toby versus Tambi, magandang laban to at ang mananalo ay si Pulong. That's what I mean. Diba? In the meantime, habang nag-aaway yung dalawang malaking elepante, maghahari yung daga or yung matalinong maliit na animal. Ako,
I can't choose which side. Parang I'm so completely torn. I'm just going to sit back and eat the popcorn. Sabi ni Sir Jose, napatunayan lang ngayon, nagarap pa lang ayuda ni Martin, napatunayan, nagalaw niya yan. At pinambayad lang sa mga pumirma sa impeachment. There you go! Yung kakadaldal ni Congressman Toby Tiangco, ala, ang dami natin natutunan. So, huwag niyong ismolin. Bakit niyo ini-ismol? Masaya ko lang kung ano-ano. I want him to say more. Sabi ni Niv, in short, panic mode na sila. Sabog na sila, kalat-kalat na, kanya-kanyang talon na ng paglubog ng bangka at ang langoy nila ay papunta kay VP Inday. Yo, what's up? What's up? Ayun na, nagbabasa-basa na lang to si Madam Attorney Trixie. Tayo tatapusin na lang natin yung vlog natin dito. Para sa atin, mas gusto kong tumakbo si Sir Pulong para naman kahit papano maging malinis ang Kongreso, maging malinis ang Senado, malinis ang pamamahala ng gobyerno. Ewan ko lang kay PBBM kasi gusto niya makipagbati na raw. Sino ngayon ang maniniwala kay PBBM na makikipagbati na siya? Baka kung ano na naman tuklaw ang gawin niya. Kaya mahirap na po mga kapatid. Abang-abang lang tayo sa mga susunod po na mangyayari. Yun lang, no? Sana hindi manalo tong mga taga-kabila. Talagang isubsob dapat yung mga mandaraya, mga manloloko. Isubsob lahat yan. Kumbaga tanggalin na lahat yan, no? Itira natin yung mga matitino. Kahit anong sabi ninyo na ang Duterte walang nagawa, patunay lang yan kapag lagi nyo tatandaan, patunay lang yan na wala silang alam sa nangyayari.